Ngayong araw, pag-usapan natin kung anong pinagkaiba ng relevant evidence, material evidence at saka competent evidence. Pag sinabi nating material evidence, sinasabi dito future criminologists that relevant, okay, to the issue that has been happened. Okay, ibig sabihin daw, pag sinabi nating relevant evidence, yung password dito is value in reason na may kinalaman sa krimen. Halimbawa, itong nagkakaroon ng shooting incidents. Okay? So, ibig sabihin, pag shooting incidents, meron pong barrel at saka meron pong mga shield sa crime scene. So, kapag nagpipresenta tayo ng mga ebidensya, kailangan po magpresenta tayo ng mga barrel or bala na may kinalaman sa krimen. Dahil kapag hindi po, ang posibleng mangyari po dyan, magiging irrelevant evidence po yan. Ibig sabihin, wala pong kinalaman yung mga ebidensyang ipinipresenta mo sa korte. Tatawagin po yung irrelevant evidence. Halimbawa, nagkaroon po ng shooting incident. Pagkatapos ng shooting incident, nagpresenta ka doon ng Republic Act No. 9165 or Shabu. Ang tanong, relevant ba yung pinipresenta mong ebidensya? Hindi. Kaya tatawagin niyang irrelevant evidence. Okay? Ano naman ito mga future criminologists pag sinabi nating material evidence? Pag sinabi naman nating material evidence, ito po ay intended to the fact in issue. Okay? Or this type of evidence has been intended to the fact in issue. Ibig sabihin, mga katotohanan na nangyari talaga yung krimen. Halimbawa, nakita ni Pedro na si Juan, pinatay niya si Jose. Ang tanong dyan, mga future criminologists, ang pagtestimonya or pagtestify ba ni Pedro sa korte na nagsasabing nakita niyang si Juan pinatay si Jose ay considered as material evidence? Yes, dahil yung testimonyang ibibigay o representa niya sa korte may kinalaman sa facts in issue or katotohanan. Okay? So kapag wala naman pong kinalaman, tatawagin rin po yung immaterial evidence. Okay? Ano naman ang halimbawa ng immaterial evidence? Halimbawa, si Jose, si Juan, bumili po ng barel kay Pedro. Okay? So ngayon, ginawang witness itong si Pedro. Nagpresenta po siya, nasa kanya po ang barel na ginamit sa pagpatay. Iyang tanong, material evidence ba yan? Okay, facts in issue ba? Hindi. Hindi naman po mako-considered na facts in issue yung testimonyang makukuha doon kay Juan. Dahil hindi naman po yan material evidence. Immaterial po ang tawag doon dahil ang issue doon ay pagpatay. So ang pagbili po ng baril, doon po kay Pedro, hindi po yan nagsisignify. Okay, na si Juan ay pumatay kay Jose. Ayos, immaterial evidence ang tawag dyan. Pag sinabi naman nating competent evidence, ito naman po ay excluded. Okay, to the rules. Ibig sabihin na pag sinabi nating excluded, kailangan katanggap-tanggap sa harap ng korte kapag nagpresenta tayo ng mga ebidensya. Halimbawa nito mga future criminologists ng tinatawag nating competent evidence. Okay, halimbawa po ng competent evidence, nakita po sa CCTV, okay, ni Juan na si Pedro po ay bumarel kay Jose. Okay, ang tanong ngayon, competent ba ang CCTV para ipresenta sa korte sa pagkita doon? Okay, or ang tinatanong dito, competent ba yung CCTV? Mayroon bang batas na nagpabawal na hindi pwedeng magpresenta ng CCTV doon sa korte? Wala. Kaya tatawagin niyang competent, ibig sabihin katanggap-tanggap po yung mga ebidensya. Pag sinabi naman nating incompetent evidence, ito naman pong mga ebidensya ay hindi po tinatanggap sa korte dahil po mayroon pong batas na nagbabawal. Halimbawa, Republic Act No. 4200, ito yung Wiretapping Act. Nakikinig ka sa mga conversation, si Pesio 1 po ay nakikinig sa conversation ni Pedro at ni Jose kung paano po papatayin si Maria. Yung pakikinig ba ni Pedro sa telephone conversation sa kay Juan at kay Jose ay pinagbabawal ng batas? Yes po, kaya tatawagin po yung incompetent. So yun lang po ang pinaka madaling explanation sa araw nito kung ano pong pinagkaiba ng relevant, okay, material at saka competent evidence. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat, future criminologists.